Nakikita natin ang grupo ni Inhei sa likuran niya, at si Chung ay ngumingisi na nagsasabing mas masaya siya kaysa sa inakala niya. Bumalik sa loob ng ring, sinabihan siyang lumaban, at isa sa mga tauhan ni Inhei ang nagsabi na siya ang dapat na lumaban sa nerd. Ang pangalan niya ay Park Young-gu. Sinabihan niya si Young-gu na hinaan ang boses dahil nandito si Chung. Sinabi niyang alam niya yun dahil kailangan nilang maging maingat palagi. Si Hyul-soo ay sinuntok sa mukha, saka sinikmura, at saka tinamaan ulit sa mukha. Tinanong siya ni Inhei kung akala ba niya ay may magagawa siya sa isang laban, at sinuntok siya ulit na nagdulot ng pagkawalan ng balanse ni Hyul-soo. Itinaas ni Inhei ang kanyang paa at sinipa siya sa mukha, na nagsasabing tuturuan niya ito ng leksyon. Tawa siya ng tawa at tinanong kung ano ang pakiramdam niya, na nagsasabing tiyak na nagsisisi na siya ngayon. Tinitigan siya ni Hyul-soo, at nagalit si Inhei, na nagsasabing ibaba niya ang kanyang mga mata. Sinampal niya ito at sinimulan siyang insultuhan. Sa bawat insulto ay may kasamang sampal. Sinabi niya na ang isang talunan ay dapat magpakita ng pagiging talunan, at sinabing hindi ito webtoon. Saka siya sumipa ng roundhouse, at natomba si Hyul-soo sa sahig. Sinabi ng mga estudyante na medyo matindi ito, at nagtaka kung may nabali ba kay Hyul-soo. Sinabi ni Inhei na masyado siyang na-excite, at umaasa na hindi patay si Hyul-soo. Nagsimulang tumayo si Hyul-soo, pero sinabi ni Inhei na dapat sana ay knockout na siya. Sinabihan niya si Hyul-soo na huwag magpakatapang, at baka patayin niya ito. Tinanong ni Hyul-soo kung paano, at sinabing hindi pa ito sapat sa hirap na dinanas niya hanggang ngayon. Sinugod niya si Inhei, at sinabing wala ito sa sakit na kanyang tiniis. Nahulog si Inhei sa sahig, at sinabi nila na si Vomit Boy ay may mga galaw pala. Sinabi ni Inhei na na-off guard lang siya. Sumigaw si Hyul-soo at sinugod siya ng suntok, pero siya ang tinamaan. Tinanong ni Inhei kung ano ang magagawa ng mga mababagal na suntok na iyon. Naalala ulit ni Hyul-soo ang mga salita ni Kwang, at sinabi ni Inhei nang, "Oh," nung sinunggaban siya ni Hyul-soo sa ulo, na nagdulot ng pagdurugo ng ilong niya. Sinabi ng mga estudyante na mas masaya ito kaysa sa inakala nila. Sinabi ni Chung na kahit na binabawasan ng adrenaline ang sakit, tiyak na nasaktan siya, at may tibay talaga si Hyul-soo. Sinipa siya ng madalas ni Inhei, na nagdulot ng pagbagsak ni Hyul-soo sa sahig. Nilinis ni Inhei ang dugo sa kanyang mukha at tinanong kung may death wish ba siya. Tumayo ulit si Hyul-soo, hindi pa handang sumuko. Nagtaka siya kung ganito na ba talaga ang palagi, kung ang mga gang na kinatatakutan niya ay ganito lang pala kalakas. Nagsimulang isigaw ng mga estudyante ang kanyang pangalan, at nagngangalit siya sa galit. Sinugod niya ulit si Inhei habang sumisigaw, at nag-attempt ng Superman punch, pero tinamaan siya ng uppercut ni Inhei. Habang nawawalan siya ng malay, sinabi ni Inhei na hindi na niya hahayaang ma-off guard siya ulit. Na-knockout si Hyul-soo, at idineklara ni Inhei na siya ang nanalo. Makalipas ang gabi, nagising si Hyul-soo at nagtaka kung nahimatay ba siya. Pero sinabi niya na sa wakas ay nagtayo siya para sa sarili niya. Kahit papaano ay nakaisang tama siya, pero sana ay nanatili siyang kalmado. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang ginawa para manalo, at sinabing kung mas malakas lang sana siya ng kaunti. Nakita niya si Chung na lumitaw sa itaas. Tinanong niya siya kung mas malinaw na ba ang kanyang isip ngayon. Tumingin-tingin si Hyul-soo at napansin na walang ibang tao roon. Tinanong niya kung naroon ba si Chung dahil sa kanya. Sinabi ni Chung na trabaho niya bilang presidente ang siguraduhing walang masyadong nasasaktan dito, dahil ito ay lugar para protektahan ang mga estudyante. Sinabi niyang alam niyang pansamantala lang ito, at hindi na siya papayagang pumasok ulit dahil aalis na siya sa paaralan. Nagsimula nang umalis si Chung, pero tinanong siya ni Hyul-soo kung ano ang kailangan niyang gawin. Tinanong ni Chung kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Hyul-soo na hindi siya mag-drop out, kaya pakisabi sa kanya kung ano ang dapat gawin dahil gusto niyang maging mas malakas. Ipinaliwanag ni Hyul-soo na sa simula, lahat ay dahil sa isang tsinelas na lumipad. Aksidente itong tumama sa kanya, pero parang wala lang sa kanya. Kaya nagkatinginan ang mga estudyante at sinimulan siyang bugbugin, humingi ng pera dahil nahayag na siya ay mahina. Tawa sila ng tawa, na nagsasabing kailangan bugbugin ang mga taong katulad niya, at sinimulan siyang sipain.
Sinabi ni Hilsu na ito ang simula niya bilang isang taong hindi kayang protektahan ang sarili. Pero ngayon ay iba na. Gusto niyang maging mas malakas talaga. Ngumiti si Chung at sinabing bahagi rin ng trabaho niya bilang presidente ang mag-train sa kanya sa loob ng 1 linggo. Lumapit siya kay Hilsu at tinanong kung handa na ba siya. Saka siya sinuntok sa tiyan. Damyugo ang bibig ni Hilsu at sumigaw siya sa sakit. Sinabi ni Chung na tiyak na masakit na parang impyerno, pero simula pa lang ito. Gagawin niyang kaya niyang tanggapin ang mga suntok niya sa susunod na araw. Kinabukasan. Sinabi ni Hilsu na sobrang sakit nun, at nagtaka kung gaano kalakas ang tama sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Chung na hanapin siya tuwing break. Nagtaka si Hilsu kung talagang magiging malakas ba siya dahil dito. Pagkatapos, tinawag siya ni Duil at sinabing akala niya ay mag-quit na siya. Sinabi ni Hilsu na nagbago na ang isip niya. Sinabi ni Duil na mukhang nagustuhan niya ang arena, at sinabing may bayag siya. Pagkatapos, narinig namin si Inhee, at tumangala si Hilsu para makita siya. Sinabi ni Inhee na bumalik na ang sandbag. Alam ni Hilsu na malakas siya. Sinabi ni Inhee na hindi niya inaasahang babalik siya, at tinanong kung gusto niyang mag-higanti. Pero sinabihan niya si Hilsu na alamin niya ang kanyang lugar dahil baka patayin niya siya sa susunod. Naghiwalay sila ng landas. Lumingon si Duil at nakita niyang nanginginig sa galit si Hilsu. Desidido si Hilsu na maging malakas para hindi na siya matalo sa mga bastos na tulad ni Inhee. Sa bubong, nakita natin si Hilsu na sinuntok sa mukha, saka mabilis na sinikmura ni Chung. Sinabihan siya ni Chung na panatilihing bukas ang mga mata niya, at sundan ang kanyang kamao. Hindi siya pinapayagang lumaban hanggang matapos ang kanilang pagsasanay. Sinabi ni Hilsu na imposible, at tinanong kung paano ito naging pagsasanay. Isinara niya ang mga mata niya. Nalaman natin na ilang araw na simula nang magsimula ang pagsasanay. Sunod-sunod siyang tinatamaan, at pagkatapos siyang tamaan ng left hook, sinipa siya at napalipad. Sinabi niya na parang one-sided beating ito kaysa pagsasanay. Nakita natin si Inhee sa ring, nakatingin sa kanyang kalaban na halatang bagbog na. Sinabi nila na walang owa siya mula nang makalaban si Hilsu, at nasaktan ang kanyang ego. Nagbiro sila na ang kanyang kahinaan ay ang headbutt at barf attack. Sinabi ni Inhee na kung confident sila, lumaban sila. Nagsorry ang lalaki at umatras. Lumakad si Inhee sa crowd at sinabing lahat sila ay mga tanga. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung nakita nila si Hilsu ngayon. Sinabi nila na hindi talaga, at hindi nila siya nakikita tuwing break. Hindi rin siya nagpapakita sa arena. Sinabi nila na parang tinatanggihan niya ang arena. Nagkaroon si Inhee ng Sherlock Holmes moment. Naalala niya si Chung at ngumisi, na sinabing may ideya siya, isang paraan para bugbugin ang mga talunan. Nang gabing iyon, nakita natin si Hilsu na tumatakbo sa track. Pagod na pagod siya at naalala ang lahat ng bugbog na natanggap niya. Tinanong niya kung magiging malakas ba talaga siya sa ganitong paraan ng pagsasanay. Pero nagpasya siyang magsikap pa para maabot ang kanyang mga layunin. May motor na huminto sa kanya, at sinadya siyang sagiin sa balikat. Tumigil ang lalaki sa motor at sinabing, "Ano ba, nasira mo motor ko?" Bumaba siya at sinabing kailangan nilang mag-usap. Sinimulan niyang hingi ng bayad para sa pag-aayos ng motor niya. Tinanong ni Hilsu kung paano niya makukuha ang ganoong kalaking pera, siya ang sumalpok sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang buhok niya at sinabing mukha siyang talunan. Sinuntok niya siya at tinanong kung nanloloko ba siya. Tawa ng tawa ang mga kaibigan niya, na nagsasabing sila ay mga saksi at si Hilsu ang sumalpok. Sinabi ni Hilsu, "Ano?" At patuloy na kinakausap siya ng lalaki. Sinabihan siyang sumagot. Naguguluhan si Hilsu at tinanong kung bakit hindi siya takot. Sinabi ng lalaki na ibigay na lang niya ang lahat ng pera niya ngayon. Sinabi ni Hilsu na ilang araw na siyang binubugbog ng isang halimaw, at itinaboy niya ang kamay ng lalaki. Sa kanya sinuntok sa mukha ang lalaki gamit ang kanyang kaliwang kamay. Tinanong niya kung bakit niya ibibigay ang pera, at sinabing wala siyang takot sa kanya.